Luhod, Trina. Huwag mong hintayin na kaladkarin pa kita sa harap ng altar. Mama, please. Hindi ko po ginawa ang ibinibintang nyo. Pinagkatiwalaan nyo ako sa mga dokumentong yon. Huwag mo akong tawaging mama. Wala akong manugang na magnanakaw at manloloko. Isang kahihiyan ng apelidong Villafuente sa marumi mong pangalan. Ate Trina, aminin mo na kasi. Para matapos na itong eskandalo. Nakaka-stress na. Pati ang imahe ng pamilya nadadamay dahil sa'yo. Tumingin ka sa paligid mo, Trina. 1,000 mata ang nakatingin sa'yo. Gusto mo bang madamay pati si Sofia sa kahihiyang binala mo? Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila mga latigo na humahagupit sa balat ni Trina. Mas mahapdi pa kaysa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ng Iloilo. Sa gitna ng liwasan, sa tapat ng naglalakihang pinto ng lumang simbahan, nakatayo ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ngunit ngayon ay ang siyang nagtutulak sa kanya sa bangin ng kahihiyan. Maugong ang paligid. Ang malalakas na tunog ng kampana ay sumasabay sa masiglang tugtugin ng banda para sa araw ng pista. Ang amoy ng masarap na lechon at samot-saring kakanin ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit para kay Trina, ang bawat hininga ay lasang abo. Ang mga tao ay nagsisimula ng magkumpol-kumpol. Ang kanilang mga bulong ay parang mga bubuyog na naghahatid ng lason sa kanyang pandinig. Dahan-dahan, tila bumagal ang bawat segundo, itunukod ni Trina ang kanyang mga tuhod sa mainit at magaspang na semento. Ramdam niya ang bawat butil ng buhangin na bumaon sa kanyang balat, isang pisikal na sakit na walang-wala, kumpara sa pagkadurog ng kanyang dignidad. Sa di kalayuan, nakita niya si Aling Minda na masayang itinataas ang kanyang cellphone, sinisiguradong ang bawat anggulo ng kanyang pagluhod ay makikita ng buong barangay sa social media. Oh, ayan na ang paboritong manugang ng mga Villafuente. Magnanakaw pala! Ang malakas na kutyang narinig niya mula sa karamihan. Lumingon si Trina. Hinahanap ang tanging anino na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng silong. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng nara, nakatayo si Damian, ang kanyang asawa. Ang lalaking nangako na poprotektahan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit si Damian ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa. Tila mas pinipiling maging bahagi ng tanawin kaysa maging bahagi ng buhay ng kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na sigaw na narinig ni Trina sa buong buhay niya. Sa gitna ng kanyang pagluhod, may isang maliit na damo na sumisilip sa pagitan ng mga bitak ng semento sa kanyang harapan. Isang maliit na kulay luntiang buhay na pilit na sumusibol sa kabila ng init at bigat ng mga paa na tumatapak dito. Napakaong tingin ni Trina roon. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang puso nang maisip ang kanyang anak na si Sofia. Kung narito ang bata, tiyak na tatakbo ito para yakapin siya. Magsalita ka, Trina. Aminin mo sa kanilang lahat na ikaw ang nagnakaw ng pondo ng foundation para pambayad sa utang ng namatay mong ama. Pagpapatuloy ni Doña Remedios. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng otoridad. Tila isang banal na utos na hindi maaaring baliin. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan. Alam ni Trina na si Carmela ang kumuha ng pera at ang mga dokumentong hawak ni Doña Remedios ay pawang mga gawa-gawa lamang. Ngunit ano ang laban niya? Siya ay anak lamang ng isang hamak na magsasaka na binigyan ng utang na loob ng mga Villafuente nang bayaran nila ang ospital ng kanyang ama. Sa bansang ito, ang utang na loob ay minsan mas mabigat pa kaysa sa kadena ng bilangguan. Dahan-dahang kinapa ni Trina ang maliit na bulsa ng kanyang saya. Naramdaman niya ang matigas na bagay doon, isang maliit na USB na naglalaman ng mga ebidensyang lihim niyang kinalap. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang huling baraha. Nang matapos ang sapilitang pag-amin, hinila ni Doña Remedios si Trina palayo sa karamihan at dinala sa gilid ng kumbento. Doon ay naghihintay si Inez, ang matalik na kaibigan ni Trina mula pa noon kabataan nila. Inez,
ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng plano ni Trina. Inez, itago mo muna ito. Iyan ang tanging hawak ko. Ibibigay ko sa abogado bukas paghupa ng gulo. Bulong ni Trina. Mabilis na iniabot ang USB sa kaibigan habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa takot at pagod. Tumingin si Inez sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng tila habag. Huwag kang mag-alala, Trina. Safe ito sa akin. Ako ang bahala. Ngunit bago pa man makahakbang si Trina palayo, isang eksena ang tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Mula sa likod ng malaking haligi, lumabas si Doña Remedios. Hindi nagulat ang matandang babae. Sa halip, inilahad niya ang kanyang kamay na may suot na mamahaling singsing. Nang walang pag-aalinlangan, inabot ni Inez ang USB kay Doña Remedios. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng kaibigan na itinuring niyang kapatid. Good job, Inez. Tama lang na piliin mo ang panig na may kinabukasan. Wika ni Doña Remedios habang nilalaro ang USB sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Trina na tila isang dumi sa kanyang sapatos. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin, Trina? Sa mansyong ito, pati ang hangin ay sumusunod sa gusto ko. Nanghina ang mga binti ni Trina. Ang init ng semento ay tila lumipat sa kanyang buong katawan. Ngunit ang kanyang puso ay naging kasing lamig ng yelo. Wala na ang USB. Wala na ang kaibigan. At sa malayo, narinig niya ang masayang tawanan ng mga tao sa pista. Tila ipinagdiriwang ang kanyang tuluyang pagkawasak. Nayon, Trina, sabi ni Doña Remedios, habang dahan-dahang pinipitpit ang USB sa ilalim ng kanyang takong hanggang sa marinig ang pagtunog ng nababasag na plastik. Paano mo na ngayon ililigtas ang sarili mo? Akala ko ba magkaibigan tayo, Inez? Bakit mo nagawa sa akin ito? Anong pinagsasabi mo, Trina? Masyado ka lang sigurong stressed sa nangyari kanina. Kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Ibinigay ko sa iyo ang USB, di ba? Baka nahulog mo lang habang nakaluhod ka sa semento. Nakita ko, Inez. Nakita ko ang kamay mo nang iabot mo yon kay Mama Remedios. Huwag mo akong gawing tanga. You're being paranoid, Trina. At saka, kung totoo man ang sinasabi mo, sino ang paniniwalaan nila? Isang manugang na magnanakaw o ang kaisa-isang tao na tumayo para sa'yo? Just accept it. Tapos na ang laban mo. Ang malamig na boses ni Inez ay parang mga bubog na pilit na isinisiksik sa lalamunan ni Trina. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa mRNA ng kaibigan. Sa halip ay isang mapait na pait ng pangungutya ang namumuo sa mga labi nito bago siya talikuran at iwan sa gitna ng madilim na pasilyo ng mansyon. Pumasok si Trina sa loob ng malawak na dining hall kung saan ang mahabang mesa ay puno ng mga pagkaing hindi niya magawang tikman. Nakaupo sa kabisera si Doña Remedios, tila isang reyna na katatapos lang manalo sa isang madugong digmaan. Sa tabi nito ay si Damian, na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang itingin ang kanyang mga mata sa sariling asawa. Kina Trina, huwag mong ipakita sa mga katulong na nagmumukmuk ka dahil sa sarili mong pagkakamali. Wika ni Doña Remedios habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na lalagyan ng posporo. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang mga piraso ng nawasak na USB mula sa kanyang bulsa at inilagay sa isang pilak na ashtray. Isang maliit na apoy ang sumiklab. Pinanood ni Trina kung paano lamunin ng apoy ang tanging piraso ng ebidensya na maglilinis sana sa kanyang pangalan. Ang usok na nagmula roon ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Ayan, Trina, kasama ng mga plastik na yan, tinupok na rin ang lahat ng pangarap mong baliktarin ang pamilyang ito. Mula ngayon, mananatili kang anino sa mansyong ito. Susunod ka sa bawat utos ko, dahil kung hindi, baka makalimutan kong binabayaran ko pa ang huling utang ng tatay mo sa bangko. Napatigil si Trina. Ang pangalan ng kanyang ama ay parang isang mabigat na angkla na humihila sa kanya pailalim. Naalala niya ang huling gabi sa ospital,
ang tuyong kamay ng kanyang ama na humahawak sa kanya. Anak, huwag mong pababayaan ang utang na loob natin sa mga Villafuente. Sila lang ang tumulong sa atin nang tinalikuran tayo ng lahat. Ang utang na loob. Isang banal na obligasyon na ngayon ay naging isang lason. Ang bawat sentimo na ibinayad ng mga Villafuente ay tila naging pako na bumabaon sa kanyang kalayaan. Tumayo si Damian at lumapit sa kanya nang makaalis na ang matanda. Trina, sorry. Gagawan ko ng paraan, promise. Magpalipas lang tayo ng ilang buwan. Kakausapin ko uli si Mama. Ilang buwan pa, Damian? Ilang luhod pa ang kailangan kong gawin para matauhan ka? Ang mahinang tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay pagod na pagod. Hindi na niya hinintay ang sagot ng asawa. Umakyat siya sa kanilang silid at isinara ang pinto. Sa loob ng madilim na silid, sa ilalim ng malamig na buga ng aircon, hindi umiyak si Trina. Ang mga luha niya ay tila natuyo na sa init ng semento kanina. Lumapit siya sa kanyang lumang cabinet at hinalugog ang pinakailalim na bahagi nito. Doon, sa ilalim ng mga lumang damit, ay ang kanyang mga law books mula noong bago siya tumigil sa pag-aaral para magpakasal. Huminga siya ng malalim habang hinahaplos ang mga pahina ng libro. Ang amoy ng lumang papel ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na matagal na niyang nakalimutan. Kinuha rin niya ang isang kwadro ng litrato ng kanyang anak na si Sofia, na noon ay mahimbing nang natutulog sa kabilang silid. Lalaban si Mama Sofia. Hindi na ako papayag na ang kahihiyang ito ang maging pamana ko sa'yo. Bulong niya sa dilim. Sinimula niyang buksan ang isang makapal na libro tungkol sa criminal law. Sa bawat salitang binabasa niya, tila unti-unting nabubuo ang isang plano sa kanyang isipan. Kung sinunog nila ang kanyang ebidensya, gagawa siya ng bago. Kung tinalikuran siya ng lahat, siya ang magiging sarili niyang kakampi. Habang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, isang mahinang liwanag ang nagmula sa kanyang cellphone na nakapatong sa kama. May isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Dahan-dahan niyang binuksan ang text. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hindi lang pondo ng foundation ang kinuha nila. Ang tatay mo, hindi siya namatay sa sakit lang. Alam ko ang ginawa nila sa kanya noong gabing iyon sa planta. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, hanapin mo ang taong may peklat sa kaliwang kamay. Nabitawan ni Trina ang cellphone. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ng mabilis. Ang bawat tibok ay tila isang tambol na naghuhudyat ng pagsisimula ng isang bagong laban. Ang mensaheng iyon ay hindi lamang isang impormasyon. Ito ay isang mitsa na muling nagpaalab sa apoy na akala ni Doña Remedios ay tuluyan na niyang napatay. Sino ang taong ito? At ano ang tunay na nangyari sa kanyang ama? Tumingin si Trina sa labas ng bintana, sa malawak na lupain ng mga Villafuente na nababalot ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil alam niya, sa dilim din nagsisimula ang pagbuo ng isang bagong umaga. Trina, iha, bakit tila ang lalim ng iniisip mo? Hindi mo ba nagustuhan ang almusal na inihanda ko para sa'yo? O baka naman masama pa rin ang loob mo sa nangyari kahapon? Hindi po, Mama. Nag-iisip lang po ako tungkol sa foundation. Huwag mo nang intindihin yun. Inalis ko na ang pangalan mo sa board. Mas mabuti pang dito ka na lang sa bahay, magsilbi ka sa asawa mo at kay Sofia. Doon ka naman magaling, di ba? Sa pagpapakitang tao bilang mabuting asawa. Pero aminin natin, sa huli, utang mo ang lahat ng marangyang buhay na ito sa akin. Huwag mong kakalimutan na, kung wala ang mga Villafuente, baka namamalimos pa rin kayo sa kalsada hanggang ngayon. Alam ko po, Mama, hinding-hindi ko po yun malilimutan. Mabuti naman, kasi minsan, ang mga taong tinutulungan nakakalimot sa kanilang pinanggalingan. Akala nila ay kapantay na nila ang mga nag-angat sa kanila. Itanim mo yan sa isip mo, Trina.
Ang pagpapakumbaba ay hindi opsyon para sa'yo. Ito ay isang obligasyon. Ang mga salita ni Doña Remedios ay tila malalamig na patak ng ulan na tumatago sa buto ni Trina. Habang maingat na inililigpit ni Trina ang mga pinggan sa hapagkainan, naramdaman niya ang matalas na tingin ng matanda na tila sinusuri ang bawat galaw niya. Ang bawat kilos ni Trina ay kailangang magmuhang sunod-sunuran. Isang dula na kailangan niyang gampanan para makakuha ng oras. Sa loob ng mansyon, ang mga anino ay tila may sariling buhay. Ang mga dambuhalang kurtina, ang mabibigat na kasangkapang yari sa Nara, at ang mga painting ng mga ninuno ng mga Villafuente ay tila mga saksi sa bawat lihim na nagaganap. Ngunit sa likod ng kanyang maskara ng pagsunod, ang isip ni Trina ay abala sa misteryosong mensahe na natanggap niya kagabi. Ang tao na may peklat sa kaliwang kamay. Sino siya? Sinubukan ni Trina na alalahanin ang lahat ng taong nakapaligid sa kanyang ama noong nagtatrabaho pa ito sa planta ng mga Villafuente. Mula sa mga manager hanggang sa mga laborer, isa-isang binabalikan ni Trina ang kanyang mga alaala. Ngunit ang planta ay isang lugar na bihira niyang mapuntahan noon. Nang hapon ding iyon, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa susunod na pagtitipon, lumabas si Trina sa harden. Nakita niya si Mang Segundo, ang matandang hardenero na halos 30 taon na sa serbisyo ng pamilya. Nakayuko ang matanda habang maingat na nagugupit ng mga dahon. Mang Segundo, kumusta po ang mga halaman? Bati ni Trina, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Mayos naman, Ma'am Trina. Medyo matitigas lang ang ulo ng mga rosas dahil sa sobrang init. Sagot ng matanda nang hindi tumitingin. Lumapit pa si Trina. Mang Segundo, naalala niyo pa po ba ang tatay ko? Si Tatay Carding? Noong nasa planta pa siya, meron po ba siyang mga kasama na may peklat sa kamay? Napatigil ang matanda sa paggupit. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Narinig lamang ang paghuni ng mga ibon at ang mahinang ihip ng hangin sa mga puno. Dahan-dahang itinaas ni Mang Segundo ang kanyang paningin at sa mga mata nito ay nakita ni Trina ang isang uri ng takot na hindi nito kayang itago. Ma'am Trina, huwag niyo na po sanang ungkatin ang mga bagay na matagal na nating ibinaon. Mapanganib ang maghanap ng sagot sa mga tanong na wala namang magandang idudulot. Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Pero Mang Segundo, kailangan kong malaman. Tungkol ito sa pagkamatay ni tatay, giit ni Trina. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa gilid ng kanyang saya. Bago pa makasagot si Mang Segundo, bumukas ang pinto ng balkonahe at lumabas si Damian. Trina, kanina pa kita hinahanap. May dumating na regalo mula sa mga business partners ni Mama. Gusto niyang ikaw ang mag-asikaso ng listahan. Napilitang tumalikod si Trina. Ngunit bago siya tuluyang umalis, naramdaman niya ang mabilis na paghawak ni Mang Segundo sa kanyang braso. Sa isang iglap, may idiniin ang matanda sa kanyang palad. Isang maliit na piraso ng papel na lukot-lukot. Nang makarating sa kanyang silid, mabilis na binuksan ni Trina ang papel. Doon ay nakasulat ang isang pangalan at isang lugar. Emilio. Sa lumang bodega sa dulo ng kalsada ng planta. Mag-ingat ka, anak. Ang puso ni Trina ay tila isang tambol na mabilis na naghuhudyat ng panganib at pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Damian. May daladalang isang mamahaling kwintas na brilyante. Trina, isuot mo ito sa party mamaya. Gusto ni Mama na magmukha tayong masayang pamilya sa harap ng mga bisita. Please, gawin mo na lang ito para sa akin. Isang gabi lang. Pakiusap ni Damian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kawalan ng lakas ng loob na lumaban sa kanyang ina. Tumingin si Trina sa kwintas. Ang bawat brilyante ay tila mga luha na tumigas, malamig at walang kaluluwa. Isinuot niya ito at habang nakatingin sa salamin, hindi na niya nakikilala ang sarili. Ang kwintas na yon ay hindi isang alahas. Ito ay isang gintong tanikala
na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, naroon ang maliit na papel mula kay Mang Segundo. Isang lihim na liwanag sa gitna ng mansyong puno ng mga anino. Habang naghahanda para sa gabi, isang kakaibang pakiramdam ang gumalot kay Trina. Alam niyang binabantayan siya ng bawat kamera sa loob ng bahay. Ngunit ang hindi alam ni Doña Remedios, ang pinakamalakas na armas ay hindi ang ebidensyang sinunob niya, kundi ang isang taong wala nang natitirang mawawala. Sa gitna ng party, habang ang mga bisita ay nagtatawanan at ang alak ay umaagos, lumapit si Inez kay Trina, may bitbit na baso ng champagne at isang mapanuyang ngiti. Bagay sa iyo ang kuwintas, Trina. Mukhang asunurin ka na uli. Pero alam mo ba, sabi ni Doña Remedios, pagkatapos ng party na ito, may isang sorpresa siyang inihanda para sa iyo. Isang sorpresa na hinding-hindi mo malilimutan. Nanlamig ang mga kamay ni Trina. Tumingin siya kay Doña Remedios na nasa kabilang dulo ng hall, itinataas ang kanyang baso bilang pagbate. Ang ngiti ng matanda ay tila isang pangako ng kamatayan. Damian, tingnan mo ang asawa mo. Kahit anong diamante ang isabit ko sa leeg niyan, lumalabas pa rin ang pagiging anak pawis. Tingnan mo kung paano siya humawak ng baso. Tila ba natatakot na mabasag ang isang bagay na hindi naman niya kayang palitan? Ma, tama na po. Bisita natin ang mga kapartner natin sa planta. Huwag naman nating hiyain si Trina sa harap nila. Hinihiya? Ako pa ba ang nagpapahiya sa kanya? Siya ang nagdala ng dumi sa pangalan natin, Damian. Pinatira ko siya rito, pinakain, binihisan. Ngunit sa huli, isang ahas pala ang pinatuloy ko sa aking bakuran. Magpasalamat siya, at hindi ko pa siya tuluyang itinatapon sa kalsada. Hindi ako ahas, Mama Remedios. Alam niyo kung ano ang totoo? Ang totoo ay kung ano ang nakikita ng mga tao sa labas, Trina. At sa ngayon, nakikita nila ang isang babaeng nakaluhod at humihingi ng tawad. Iyon ang katotohanang mananatili sa kasaysayan ng mga Villafuente. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila mga talsik ng asidong pumapaso sa balat ni Trina. Habang pilit niyang pinapanatili ang isang pilit ng ngiti para sa mga bisita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng telang seda ng kanyang gown. Ang halimuyak ng mga mamahaling pabango sa loob ng hall ay tila nagiging amoy ng isang mabulok na sikreto na unti-unting kumakalat. Sa isang sulok ng malawak na salas, nakaupo ang maliit na si Sofia. Ang bata ay tahimik na naglalaro sa kanyang tablet, malayo sa ingay at plastika ng mga matatanda. Ang kanyang malalaking mata ay nakatuon sa screen, tila may malalim na sinusuri. Lumapit si Trina sa kanyang anak, ang tanging dahilan kung bakit nagagawa pa niyang huminga sa gitna ng pagkakasakal ng pamilyang ito. Baby, bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na Malambing na bulong ni Trina habang hinahaplos ang buhok ng anak. Mama, look! Sabi ni Sofia. Itinatapat ang tablet sa kanyang ina. I was watching the video that Aling Minda posted. The one where you were crying outside the church. Nanigas ang buong katawan ni Trina. Gusto niyang bawiin ang tablet. Ayaw niyang makita ng kanyang anak ang sandali ng kanyang pinakamababang punto. Ngunit bago pa niya magawa iyon, itinuro ni Sofia ang isang maliit na bahagi ng screen. Mama, look at the clock on the church tower. At saka look at my teddy bear, si Barney. Kumunot ano ni Trina. Sinuri niyang mabuti ang video. Sa background, makikita ang orasan ng simbahan at sa paanan ng isang bangko, naroon ang isang asul na teddy bear. Anong meron sa bear mo, anak? Mama, Barney's ear was torn last Monday, di ba? Kinagat ni Brownie. Pero sa video na ito, Barney's ear is still okay. At saka the clock says it's 10 in the morning, but you and Lola went to the church at 4 in the afternoon on the day of the fiesta. Tila isang malakas na kulog ang gumising sa diwa ni Trina. Mabilis niyang kinuha ang tablet at nireplay ang video. Tama si Sofia. Ang anino ng mga puno, ang posisyon ng araw, at ang buong tenga ng laruan
Lahat ng ito ay hindi tumutugma sa oras ng tunay na kaganapan. Ibig sabihin, ang video na kumalat, ang ebidensyang ginamit para hayain siya sa harap ng madla, ay hindi kuha sa araw ng pista. Ito ay isang pag-arte na kinuha nila ilang araw bago pa man mangyari ang lahat, habang siya ay inutusan ni Doña Remedios na mag-ensayo para sa isang dula sa simbahan. Pinagdugtong-dugtong nila ang mga clip para magmukhang totoo ang kanyang pag-amin. "Mama, why are they lying?" Tanong ni Sofia. Ang boses nito ay puno ng kalituhan at lungkot. Hindi agad nakapagsalita si Trina. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ibinaon ang mukha sa balikat nito. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang ina na natuklasan ang susi sa kanyang kalayaan. "Huwag kang mag-alala, Sofia. Malalaman din ng lahat ang totoo," bulong ni Trina. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Kinuha ni Trina ang kanyang maliit na handkerchief at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Sofia bago ito ginamit ng bata para punasan din ang mga luha sa pisngi ng kanyang ina. Isang sandali ng wagas na pagmamahal sa gitna ng isang bahay na puno ng kasinungalingan. Tumayo si Trina. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Tumingin siya sa gawi ni na Doña Remedios at Inez na abala sa pakikipagtawanan sa mga mayayamang panauhin. Ang brilyanteng kuwenta sa kanyang leeg ay hindi na nararamdamang mabigat. Ngayon, alam na niya ang laro. Alam na niya na ang bawat galaw ng kanyang mga kaaway ay isang kalkuladong panlilinlang. Ngunit may isang bagay na hindi nakalkula ni Doña Remedios. Ang talas ng mata ng isang inosenteng bata. Habang naglalakad pabalik sa gitna ng hall, nakasalubong ni Trina si Inez. Ang kaibigan ay may hawak na baso ng alak. Ang mga mata nito ay mapanuri. "You look different, Trina. Parang nakakita ka ng multo. O baka naman nakakita ka na ng paraan para tumakas?" Pangungutya ni Inez. "Hindi ako tatakas, Inez. Mananatili ako rito para panuurin kayong lahat na malunod sa sarili niyong mga kasinungalingan." Sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay malamig at matatag, tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Nawala ang ngiti sa labi ni Inez. Napalitan ito ng isang bahid ng kaba na agad din niyang itinago. Sa kabilang dulo ng hall, nakita ni Trina si Damian na nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Trina. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng asawa, isang tingin na nagtatanong kung hanggang kailan ito magbubulag-bulagan. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi ang video. Ang tunay na panganib ay ang lihim na natuklasan ni Trina tungkol sa kanyang ama. Kailangan niyang makita si Emilio sa lumang bodega. Kailangan niyang malaman kung paano naging bahagi ng krimen ang pamilyang Villafuente. Habang ang musika ay patuloy na umaalinganggaw, isang mabilis na anino ang dumaan sa labas ng malaking bintana. Isang lalaking nakaitim, may peklat sa kaliwang kamay, ang nakatitig sa loob ng mansyon, diretso sa kinaroroonan ni Trina. "Ubusin mo ang alak na yan, Trina, at maghanda ka. Ikaw ang magsisilbi ng champagne sa announcement mamaya." "Bakit kailangan ako pa, Mama? Asawa pa rin ako ni Damian sa mata ng batas." "Ang batas ay para sa mga taong may dangal, hindi para sa mga magnanakaw na tulad mo. Isang malaking karangalan na nga na pinapayagan kitang tumayo sa tabi ng magiging bagong asawa ng anak ko." "Bagong asawa? Hindi pa tayo Damian? Pumapayag ka ba talaga rito?" "Trina, please, para ito sa kumpanya. Intindihin mo na lang muna." "Intindihin? O baka naman mas madaling lunukin ang kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan na wala kang bayag para ipagtanggol ako?" "Huwag kang bastos, Trina. Tandaan mo kung nasaan ka. Isang salita ko lang, bukas na bukas ay nasa kulungan ka na at hinding-hindi mo na makikita si Sofia." Ang banta ni Doña Remedios ay tila isang malansang amoy na humahalimuyak sa buong silid, masangsang at nakakasuffocate. Habang nakatayo si Trina sa gitna ng engrandeng ballroom,
Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng isang malamig na ekspresyon. Ang mga bisita ay unti-unti nang nagtitipon sa gitna. Ang kanilang mga mamahaling hiyas ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ngunit para kay Trina, ang bawat kislap ay tila mga pangungutya sa kanyang kalagayan. Lumapit si Carmela sa kanya. Ang mga labi nito ay may suot na mapanuyang ngiti habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang kilos na tila nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi pa binibigkas. Ang suot nitong pulang gown ay tila isang babala ng panganib, matapang at walang pasubali. You know, Trina, you should be happy for us. At least now, Damian will have a partner who actually adds value to the family name. Hindi yung puro sakit ng ulo at kahihiyan lang ang dala. Pulong ni Carmela habang dumadaan sa tabi niya. Sadyang binabangga ang balikat ni Trina. Naramdaman ni Trina ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit mabilis ning itiningala ang kanyang ulo. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap ng mga taong ito. Kinuha niya ang tray ng mga baso ng champagne mula sa isang katulong. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa malamig na gilid ng pilak na tray. Tumayo si Doña Remedios sa gitna ng entablado. Itinataas ang kanyang baso upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang musika ay dahan-dahang humupa. Pinalitan ng isang nakabibingit na katahimikan. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Villafuente Group. Ipinagdiriwang din natin ang isang bagong simula. Ang aking anak na si Damian at ang napakaganda at matalinong si Carmela ay opisyal ng magsasama upang mas patatagin ang ating imperyo. Isang toast para sa kanilang engagement. Ang palakpakan ay tila isang malakas na sampal sa muka ni Trina. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga bisita upang magsilbi ng alak, bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga bubog. Nakita niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga matatandang babae na dati ay bumabate sa kanya ng may ngiti. Ngayon, siya ay isa na lamang tsimis na pinagpipistahan sa bawat kanto ng ballroom. Nang makarating siya sa harap ni Damian at Carmela, napatigil si Trina. Ang kanyang asawa ay hindi makatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig. Ngunit si Carmela ay direktang nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Champagne, Trina? Ang mapang-uyam na tanong ni Carmela. Dahan-dahang iniabot ni Trina ang baso. Ngunit sa sandaling yon, may napansin si Trina. Ang kamay ni Carmela na tumatanggap ng baso ay may hawak na isang maliit na vial ng gamot na mabilis nitong itinago sa kanyang clutch bag. Hindi ito bitamina para sa buntis. Nakita ni Trina ang label sa isang iglap bago ito nawala. Ito ay isang uri ng gamot na madalas gamitin para sa mga hormonal treatments na walang kinalaman sa pagbubuntis. Isang mabilis na hinala ang gumuhit sa isipan ni Trina. Ang pagbubuntis ba ni Carmela ay isa lamang malaking palabas? Sa gitna ng katuwaan, isang mabilis na anino ang namataan ni Trina sa labas ng balkonahe. Ang lalaking may peklat sa kamay. Nakatitig ito sa kanya mula sa dilim. Tila, naghihintay ng tamang pagkakataon. Binitawan ni Trina ang tray sa isang lamesa at dahan-dahang lumabas patungo sa balkonahe. Sinisiguradong walang nakakakita sa kanya. Ang malamig na hangin sa labas ay tila isang ginhawa mula sa mainit at mapanakal na atmosfera sa loob. Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Ang mahinang tanong ni Trina sa kadiliman. Isang boses, malat at puno ng pait, ang sumagot mula sa mga halaman. Ang tatay mo, hindi siya namatay dahil sa aksidente sa planta. Pinatay siya dahil nalaman niya ang tungkol sa mga pekeng kontrata ng mga Villafuente. At ang taong nag-utos noon ay ang taong kasama mo sa loob na yon. Nanlamig ang buong pagkatao ni Trina. Bago pa man siya makapagtanong muli, narinig niya ang malakas na sigaw ni Doña Remedios mula sa loob. Trina, nasaan ka? Bakit iniwan mo ang mga bisita mo? Halika rito ngayon din. Mabilis na naglaho ang anino sa dilim. Naiwan si Trina na nag-iisa sa balkonahe.
Ang kanyang puso ay tila sasabog sa dami ng impormasyong natuklasan niya sa loob lamang ng isang gabi. Ang engagement na peking pag-ibig, ang hinala sa pagbubuntis ni Carmela, at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Pagpasok niya sa loob, hinaring siya ni Inez. Ang mukha nito ay puno ng kaba. Trina, umalis ka na rito. May mga pulis na dumating sa labas. May nagsumbong daw na may nakatagong kontrabando sa mga gamit mo sa kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ang sorpresa na sinasabi ni Inez kanina ay nagsisimula na. Isang setup para tuluyan siyang maipakulong. Inspector, gawin niyo ang trabaho niyo. Hanapin niyo ang dumi sa silid ng babaeng yan. Ayaw naming may kriminal na nananatili sa ilalim ng aming bubong. Mama, hindi po kailangan ng ganito. Pwede naman nating pag-usapan ng kami-kami lang. Anong pag-uusapan, Damian? Ang ebidensya ay hindi nakukuha sa pakikipag-usap. Kung talagang inosente siya, hahayaan niyang inspeksyonin ang mga gamit niya. O baka naman natatakot ka para sa kanya dahil alam mong totoo ang paratang? Wala akong itinatago, Inspector. Maari niyo pong tingnan ang bawat sulok ng silid ko. Ngunit tandaan niyo, kapag wala kayong nahanap, mananagot ang sinumang nag-imbento ng kasinungalingang ito. Matapang ka pa rin, Trina. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo kapag posas na ang nakakabit sa mga kamay mo. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila mga patak ng asupre na nagpapasiklab sa galit sa dibdib ni Trina. Sa gitna ng malawak na hagdanan ng mansyon, nakatayo si Trina habang ang dalawang pulis ay mabilis na umaakyat patungo sa kanyang silid. Ang mga bisita sa ibaba ay nakatingala. Ang kanilang mga bulong ay tila isang malakas na ugong na bumibingi sa kanyang pandinig. Naramdaman ni Trina ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Alam niyang may itinanim silang kung ano sa kanyang kwarto. Sa ganitong klase ng laro, hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay kung ano ang magagawa nilang mukhang totoo. Inez, paano mo nagawa ito? Bulong ni Trina nang dumaan sa tabi niya ang kaibigan. Huwag mo akong idamay dito, Trina. Sinabihan lang kita sa narinig ko. Kung may tinatago ka man, sarili mong problema yon. Sagot ni Inez. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tila isang robot na sumusunod sa isang nakatagdang programa. Ilang minuto ang lumipas na tila naging mga taon. Ang tunay na hudyat ng kanyang pagkatalo ay ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga pulis pababa ng hagdan. May dala silang isang maliit na pouch na itim at sa loob niyon ay nakasilip ang ilang pakete ng puting pulbos. Inspector, nahanap po namin ito sa ilalim ng kutson sa silid ni Mrs. Villafuente. Wika ng isang pulis. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita. Nakita ni Trina ang matagumpay na ngiti sa labi ni Carmela at ang malamig na paninitig ni Doña Remedios. Ngunit ang pinakamasakit ay ang hitsura ni Damian. Ang kanyang asawa ay napahawak sa kanyang noo, umiiling, tila tuluyan na ring naniwala sa harap-harapang panlilinlang. Trina, bakit? Akala ko ba sapat na ang lahat ng binibigay namin sa'yo? Ang tanong ni Damian. Ang boses ay puno ng huwad na pagkabigo. Damian, hindi sa akin yan. Alam mong hinding-hindi ko gagawin yan. Sigaw ni Trina. Ngunit ang kanyang boses ay tila nalulunod sa ingay ng paligid. Tama na ang drama, Trina. Inspector, dalhin niyo na siya. Nakakahiya sa mga bisita. Utos ni Doña Remedios. Habang hinahawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso, naramdaman ni Trina ang matigas na bakal ng posas na pumupulot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-lock niyon ay tila ang huling kabanata ng kanyang buhay bilang isang malayang tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang maliit na boses ang sumigaw mula sa itaas ng hagdan. Mama! Mama! Si Sofia. Ang bata ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha habang nakatingin sa kanyang inang kinakaladkad ng mga pulis.
Ang takot sa mukha ng kanyang anak ang naging mitya para muling mag-alab ang apoy sa loob ni Trina. Sofia, huwag kang titingin. Magpakatatag ka anak, babalik si mama. Sigaw ni Trina. Bago siya tuluyang mailabas ng mansyon, mabilis na lumapit si Doña Remedios sa kanyang tainga. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay naging amoy ng kamatayan para kay Trina. Ito ang presyo ng iyong utang na loob, Trina. Pinuhay ko ang tatay mo sa ospital, kaya ngayon, buhay mo naman ang kukunin ko bilang kabayaran. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin si Sofia. Ayon sa paraang gusto ko, ang banta tungkol sa kanyang anak ang nagpabagsak sa huling pader ng pagtitimpi ni Trina. Sa loob ng sasakyan ng pulis, habang ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unting lumalayo, hindi natakot ang nararamdaman niya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay naging sumpa laban sa pamilyang Villafuente. Naalala niya ang sinabi ng lalaking may peklat sa kamay. Pinatay ang tatay mo dahil nalaman niya ang tungkol sa mga peking kontrata. Kung ang mga Villafuente ay kayang pumatay para sa pera, kaya rin nilang manira ng buhay para sa kapangyarihan. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal ay mas mapanganib kaysa sa anumang hukbo. Sa loob ng madilim na presinto, habang nakaupo siya sa isang malamig na silya, isang anino ang lumitaw sa tapat ng rehas. Isang lalaking may suot na uniporme ng pulis, ngunit nang tingnan ni Trina ang kanyang kamay, nakita niya ang isang mahabang peklat na gumuguhit mula sa kanyang palad hanggang sa pulso. Dahan-dahan itong lumapit at may ibinagsak na isang maliit na folder sa lamesa sa harap ni Trina. Hindi ka magtatagal dito, Trina. May mga kaibigan pa ang tatay mo na hindi pa nakakalimot. Basahin mo ito. Yan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ni Carding. Basahin mo ang mga dokumentong yan, Trina. Huwag kang kukurap dahil bawat pahina riyan ay dugo ng tatay mo ang tinta. Sino ang nagbigay sa'yo nito? Delikado ito, Emilio. Pulis ka. Baka ikaw naman ang itumba nila kapag nalaman nilang tinutulungan mo ako. Matagal na akong patay sa konsensya ko, Trina. Nung gabing iyon sa planta, narinig ko ang lahat. Hindi aksidente ang nangyari kay Carding. Hindi siya nahulog sa makina dahil sa pagod. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo ang totoo, Emilio. Tinulak siya. At ang taong huling nakita kong lumabas sa control room bago tumunog ang alarm ay ang taong pinagkakatiwalaan ng asawa mo at ni Doña Remedios. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na gumuguhit sa madilim na silid ng presinto. Nanginginig ang mga kamay ni Trina habang binubuklat ang folder. Sa loob ay naroon ang mga kopya ng peking audit reports, mga dokumento ng sapilitang pagkamkam ng lupa sa mga magsasaka, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pirma ng kanyang ama na halatang ginaya lamang. Naramdaman ni Trina ang matinding pagkirot sa kanyang dibdib. Ang utang na loob na ipinambubusaw sa kanya ng mga Villafuente ay isa palang malaking panlilinlang. Hindi nila iniligtas ang kanyang ama, pinatay nila ito, at pagkatapos ay ginamit ang kanilang tulong para gawin siyang alipin ng kanilang pamilya. Ang bawat sentimo na ibinayad nila sa ospital ay galing sa perang ninakaw nila sa pawis at dugo ng kanyang tatay. Dahil sa tulong ni Emilio at sa kawalan ng matibay na basehan ng mga pulis sa nakitang ebidensya, nakalaunan ay napatunay ang itinanim lamang dahil sa magkakaibang pahayag ng mga saksi. Pansamantalang nakalaya si Trina. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang mahanap si Mang Berting, ang dating driver ng pamilya na matagal nang nawawala. Sa tulong ng address na ibinigay ni Emilio, tinahak ni Trina ang masukal at maputik na daan patungo sa dulo ng kalsada malapit sa lumang planta. Ang amoy ng nabubulok na basura at kalawang ay humahalo sa malansang amoy ng sapa. Ang tanghing naririnig ay ang mahinang patak ng ulan sa mga butas-butas na bubong ng mga barong-barong. Sa isang maliit na dampa na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, natagpuan niya ang isang lalaking uod na sa kapayatan, nakaupo sa isang lumang gulong. Ito si Mang Berting.
Mang Berting? Ako po ito, si Trina. Anak ni Carding, ang mahinang tawag ni Trina. Nang marinig ang kanyang pangalan, tila nakakita ng multo ang matanda. Mabilis itong tumayo at nagtangkang pumasok sa loob, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Trina sa braso. Huwag niyo po akong takbuhan. Kailangan ko ang tulong niyo. Alam kong alam niyo ang nangyari sa tatay ko. Parang awa niyo na, Mang Berting. Para ito sa katarungan ng tatay ko at para sa anak ko. Huminto ang matanda. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagsisisi. Dahan-dahan itong napaupo sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang matagal ng kinimkim na sakit na ngayon lang nakalaya. Ma'am Trina, patawarin niyo ako. Pinagbantaan nila ang pamilya ko. Inutusan ako ni Doña Remedios na dalhin ang tatay mo sa planta noong gabing yon. Sabi niya, kakausapin lang daw tungkol sa mga dokumentong nakita ni Carding. Pero pagdating namin doon, naghihintay na sila. Sino ang nandoon, Mang Berting? Sino ang pumatay sa tatay ko? Ang tanong ni Trina. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Ang tauhaan ni Doña Remedios at si Inez. Si Inez ang nagdala ng mga papeles na kailangang pirmahan ni Carding bago siya itinulak sa makina. Nabitawan ni Trina ang folder. Si Inez. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid ay nandoon nang mamatay ang kanyang ama. Ang bawat tawa nila, ang bawat pagdamay nito sa kanyang mga problema, lahat ng iyon ay isang masamang biro. Habang nakikipag-usap sila, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Ang malakas na pag-ungol ng makina ng isang mamahaling SUV ay tila isang babala. Mula sa bintana ng dampa, nakita ni Trina ang pagbaba ng mga lalaking nakauniporme ng mga security guard ng mga Villa Fuente. Nandito na sila, bulong ni Mang Berting. Ang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hahanapin nila ang tape, Trina. Ang tape na iniwan ng tatay mo bago siya mawala. Anong tape, Mang Berting? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na tunog ng pagkawasak ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong dampa. Ang pinto ay tumalsik sa gitna ng silid at mula sa labas, pumasok ang isang anino na pamilyar kay Trina. Hindi ito security guard. Hindi ito si Doña Remedios. Ito ay si Damian. Hawak ang isang baril. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang taong nawala na ng kaluluwa. Trina, ibigay mo sa akin ang folder. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Ang malamig na utos ni Damian. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Trina. Ginagawa ko ito para protektahan ka mula sa galit ni Mama. Protektahan? O para pagtakpan ng mga dumi ng pamilya nyo, Damian? Nakakasuka na ang pakikinig sa mga kasinungalingan nyo. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng nakataya rito. Kung lalabas ang mga dokumentong yan, babagsak ang Villafuente Group. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Mama. At mawawala rin ang kinabukasan ni Sofia. Ang kinabukasan ni Sofia ay hindi dapat nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng lolo niya. Pumatay kayo, Damian. Pumatay ang pamilya mo para sa pera. At ngayon, pati ba ako? Papatayin mo rin? Huwag mo akong itulak sa pader, Trina. Ibigay mo na sa akin ang mga papeles na yan. Ngayon din. Ang boses ni Damian ay nanginginig, tila isang lamat sa isang pader na malapit ng gumuho. Habang nakatutok ang baril, napansin ni Trina ang mabilis na pagtibok ng ugat sa leeg ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay na dati ay marahang humahaplos sa mukha ni Trina tuwing gabi. Ngayon ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng armas. Ang amoy ng pulbura at kalawang sa loob ng dampa ay naging kasing bigat ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa puso ni Trina. Sa kabila ng lahat, nakita niya ang isang pamilyar na kilos ni Damian. Ang bahagyang paggagat nito sa kanyang ibabang labi tuwing siya ay natatakot o naguguluhan.
Ito ang lalaking minahal niya. Ngunit ito rin ang lalaking mas piniling maging anino ng kanyang ina kaysa maging liwanag ng kanyang sariling pamilya. Hindi mo kayang gawin ito, Damian. Hindi ka mamamatay tao. Ang mahinang hamon ni Trina, habang dahan-dahan siyang humahakbang papalapit sa dulo ng baril. Huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa'yo, Trina, huwag kang lalapit. Ngunit bago pa man makahilo si Damian, isang matinis na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Inez, kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng security. Ang mukha ni Inez ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng sakim na determinasyon. Masyado kang mabagal, Damian. Sabi ko na nga ba, wala kang silbi pagdating sa asawa mo. Ang mapait na kutsang wika ni Inez. Lumapit siya kay Trina at walang pasabing hinablot ang folder mula sa kanyang mga kamay. Inez, itigil mo ito. Alam kong nandoon ka noong mamatay ang tatay ko. Paano mo nasisikmura ang lahat ng ito? Sigaw ni Trina. Isang malakas na sampal ang isinagot ni Inez kay Trina. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Nalasahan ni Trina ang dugo sa kanyang labi, ang lasa ng bakal na humalo sa kanyang pait. Ang tatay mo ay isang hadlang, Trina. Masyado siyang matuwid para sa mundong ito. At ikaw ang susunod kung hindi ka matututong tumahimik, bulong ni Inez sa kanyang tainga. Kinuha ni Inez ang lighter mula sa kanyang bulsa, at tila uulitin ang ginawa ni Doña Remedios noon. Ngunit bago niya masilaban ang mga papeles, mabilis na nagsalita si Mang Berting mula sa sulok. Wala sa folder na yan ang lahat. May tape si Carding. Isang tape na naglalaman ng boses niyo habang pinaplano ang lahat. At tanging si Trina lang ang nakakaalam kung nasaan yon. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang nabiglang hininga. Tumingin si Inez kay Trina. Ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding kaba at galit. Alam ni Trina na nagsisinungaling lang si Mang Berting para iligtas siya. Ngunit kailangan niyang sakyan ang dula. Totoong sinasabi niya, pagpapatuloy ni Trina. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng takot. Sunugin niyo ang folder na yan, pero ang tape ay ligtas na nakatago. Isang maling galaw niyo sa akin. Automatic na mapupunta yon sa mga awtoridad. Nabitawan ni Inez ang lighter. Tumingin siya kay Damian na tila humihingi ng tulong. Ngunit ang asawa ni Trina ay nakatulala lamang sa sahig. Ang baril ay dahan-dahang ibinababa sa kanyang tabi. Dalhin niyo siya sa mansyon, utos ni Inez sa mga security. Ay lock niyo siya sa attic. Doña Remedios will decide what to do with her. At hanapin niyo ang tape na sinasabi niya. Habang kinakaladkad si Trina palabas ng dampa, nakita niya si Damian na nananatiling nakatayo sa gitna ng silid. Hindi ito kumilos, hindi ito tumingin. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamabigat na hatol na tinanggap ni Trina. Sa loob ng sasakyan, habang pabalik sila sa mansyong naging kulungan niya, napansin ni Trina ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Inez sa gitna ng kaguluhan. Isang susi na may tatak ng isang lumang storage unit sa planta. Isang susing hindi dapat nakuha ni Inez kung hindi siya naging kampante. Dahan-dahang itinago ni Trina ang susi sa loob ng kanyang sapatos. Kung talagang may tape na iniwan ang kanyang ama, alam na niya kung saan ito dapat hanapin. Ngunit ang cliffhanger ay hindi ang susi. Nang makarating sila sa mansyon, bumungad sa kanila si Doña Remedios na may hawak na isang piraso ng papel. Ang kanyang muka ay naging kasing itim ng gabi. Trina, akala mo ba'y ikaw lang ang may sikreto? Ang tanong ng matanda, habang iwinawagayway ang isang medical report. Alam ko na ang totoo tungkol sa anak mo. Alam ko na kung sino ang tunay na ama ni Sofia. Nanlamig ang buong mundo ni Trina. Ang lihim na akala niya ay ibabaon na niya sa hukay ay muling nabuhay, at ito ang magiging pinakamalakas na armas ni Doña Remedios para tuluyan siyang wasakin.
Akala mo ba, Trina, maililihim mo sa akin ang dumi ng nakaraan mo? Akala mo ba ang batang yan ay karapat-dapat sa apelyidong Villafuente? Mama, huwag niyo pong idamay ang anak ko. Wala siyang kinalaman sa galit niyo sa akin. Wala? Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan, Trina. Isang bastardong ipinilit mong isiksik sa pamilyang ito. Hindi bastardo si Sofia. Minahal siya ni Damian bilang sarili niyang anak. At alam niyo ang katotohanan sa likod niyon? Ang katotohanan ay hindi siya kadugo ni Damian. At dahil doon, wala kang karapatan sa kahit isang kusing ng yaman namin. Wala kang karapatan sa mansyong ito. At sisiguraduhin kong sa labas ng kalsada ka pupulutin habang ang anak mo, ang batang yan, ay ipapatapon ko sa malayo kung saan hindi mo na siya makikita. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila mga martilyong dumudurog sa huling piraso ng katatagan ni Trina. Sa loob ng madilim at maalikabok na atik ng mansyon, kung saan tanging ang mahinang liwanag ng buwan ang sumisilip sa maliit na bintana, nararamdaman ni Trina ang matinding panlalamig. Ang banta ng matanda tungkol kay Sofia ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o kulong. Ibinagsak ni Doña Remedios ang isang envelope sa sahig. Ang DNA test result na lihim nitong ipinagawa. Isang papel na nagpapatunay na si Sofia ay hindi biyolohikong anak ni Damian. Isang lihim na matagal nang alam ni Damian, isang sakripisyong tinanggap ng asawa ni Trina noong sila ay nagsisimula pa lamang, ngunit ngayon ay ginagamit na sandata para tuluyan silang paghiwalayin. Nayon, Trina, wika ni Doña Remedios habang papaalis ng silid. Habang nakakulong ka rito, isipin mo kung anong klaseng ina ka. Isang mapagpanggap, isang manggagamit. Bukas, sa harap ng lahat sa engagement party, i-anunsyo ko ang pagpapaalis sa'yo at ang paglilipat kay Sofia sa isang boarding school sa ibang bansa. Narinig ni Trina ang tunog ng mabigat na kandado na sumasara mula sa labas. Ang huling sinag ng liwanag mula sa pintuan ay naglaho. Iniwan siya sa gitna ng kadiliman at ang amoy ng luma at maamag na kahoy. Napaupo si Trina sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila nagiging isang kanta ng kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang mukha ni Sofia, ang inosenteng ngiti nito, at ang pagmamahal na ibinigay ni Damian sa bata sa kabila ng lahat. Damian, nasaan ka? Bakit hinayaan mong mangyari ito? Bulong niya sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman ni Trina ang matigas na bagay sa loob ng kanyang sapatos. Ang susi na nahulog ni Inez. Mabilis niyang kinuha iyon. Isang maliit na piraso ng bakal, ngunit ito ang kanyang tanging pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo at sinubukang sipatin ang paligid ng attic. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig ay lumilikha ng mahinang inay ng kahoy na tila nagrereklamo sa kanyang bigat. Sa isang sulok, nakita niya ang ilang mga lumang gamit ng mga Villafuente. Mga sirang muebles, mga lumang painting, at isang dambuhalang baul na nababalot ng makapal na alikabok. Habang sinusubukan niyang hanapin ang paraan para makatakas, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto. Ang tunog ay hindi mabigat tulad ng kay Doña Remedios o ng mga guard. Ito ay marahan, halos nag-aalangan. Trina? Trina, naririyan ka ba? Si Damian. Damian, buksan mong pinto! Parang awa mo na, kinuha nila si Sofia! Sigaw ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi ko mahanap ang susi, Trina. Hawak ni Mama ang lahat. Pero makinig ka. Alam ko ang tungkol sa DNA test. Sinubukan kong pigilan si Mama pero wala akong magawa. Wala kang magawa o ayaw mong may gawin. Damian, anak mo si Sofia sa puso mo. Huwag mong hayaang ilayo nila siya sa akin. Patawarin mo ako, Trina. Natatakot ako. Natatakot ako na mawala ang lahat sa atin. Pero may dala akong pagkain at tubig.
Ipinasok ko sa ilalim ng pinto. Naramdaman ni Trina ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang lalaking minahal niya ay isang bilanggo rin ng kanyang sariling takot. Habang nakatingin siya sa anino ni Damian mula sa ilalim ng pinto, napagtanto ni Trina na hindi siya maaring umasa sa asawa. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya at ang kanyang anak. Matapos umalis si Damian, muling hinalughog ni Trina ang attic. Sa likod ng dambuhalang baul, may napansin siyang isang maliit na pinto. Isang service hatch na ginagamit noon para sa mga tubo ng tubig. Maliit yon, ngunit sapat para sa kanyang pangangatawan. Gamit ang susi ni Inez bilang pangpingas sa mga lumang tornilyo. Buong lakas na nagtrabaho si Trina. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa kahoy ay tila isang nakakabinging ingay sa kanyang pandinig, ngunit wala siyang pakialam. Ang bawat patak ng pawis at ang hapdi ng kanyang mga kuko na nagsisimula ng masugatan ay hindi niya iniinda. Sa wakas, bumukas ang hatch. Isang madilim at makipot na daanan ang bumungad sa kanya. Hindi niya alam kung saan ito patungo, ngunit alam niyang kahit saan ay mas mabuti kaysa manatili roon. Habang gumagapang siya sa loob ng makitid na espasyo, narinig ni Trina ang usapan sa ibaba mula sa vent ng aircon. Boses ayon ni Inez at Doña Remedios. Sigurado ka bang wala na ang tape, Inez? Opo, Doña Remedios. Pero may isang bagay akong hindi nasasabi sa inyo. Si Carding, bago siya mamatay, may ibinigay siyang isang maliit na kwintas kay Sofia. Ang sabi niya, yun daw ang guardian angel ng bata. Baka naroon ang ebidensya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Trina. Ang kwintas ni Sofia. Ang maliit na locket na laging suot ng kanyang anak na regalo ng kanyang lolo Carding bago ito mawala. Ang cliffhanger ay hindi ang kanyang pagtakas. Nang tuluyang makalabas si Trina sa dulo ng hatch at makarating sa balkonahe ng kwarto ni Sofia, nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ngunit sa tabi ng kama, nakatayo si Carmela, hawak ang isang gunting at dahan-dahang pinuputol ang kadena ng kwintas sa leeg ng bata. Bitawan mo ang anak ko, Carmela. Wag na wag mong diringgin ng marumi mong kamay ang kwintas na yan. Ang boses ni Trina ay tila isang malamig na bulong mula sa kailaliman ng lupa, sapat na matalas para magpatigil sa bawat hibla ng pagkatao ni Carmela. Sa loob ng madilim na kwarto ni Sofia, ang tanghing maririnig ay ang mahinang pag-ungol ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Carmela dahil sa gulat. Dahan-dahang binitiwan ng babae ang gunting, ang mga mata nito ay ng lalaki, habang nakatitig kay Trina na tila ba nakakita ito ng isang multo. Trina, paano ka nakalabas sa attic? Ang maninghinig na tanong ni Carmela. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapanuyang muka. Hindi mo kailangang malaman. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay lumabas ng kwartong ito bago ko itarak ang gunting na yan sa leeg mo. Ang malamig na sagot ni Trina habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak. Hinaplos niya ang ulo ni Sofia, sinisiguradong hindi nagising ang bata sa gitna ng tensyon. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Trina ang kwintas mula sa leeg ng anak, ang locket na naglalaman ng huling hiling ng kanyang ama. Akala mo ba mananalo ka, Trina? Bukas, sa harap ng lahat, ikaw ang magmumukhang masama. Isang baliw na tumakas sa attic at nagtangkang saktan ang anak niya. Sino ang paniniwalaan nila? Ang susunod na reyna ng mga Villafuente o ang isang magnanakaw na tulad mo? Sige, Carmela, mag-ipon ka ng mga salita. Dahil bukas, iyon ang huling pagkakataon na may makikinig sa'yo. Nung makaalis si Carmela, nanginginig na binuksan ni Trina ang locket. Sa loob niyon, hindi litrato ang nakita niya, kundi isang napakaliit na micro SD card na nakadikit sa likod ng pilak na takip. Ang kanyang ama ay isang mekaniko. Alam nito kung paano gumamit ang teknolohiya para itago ang katotohanan. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa puso ni Trina. Ang guardian angel ni Sofia ay hindi lamang isang kwintas. Ito ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila. Sumapit ang umaga ng engagement party.
Ang mansyon ng mga Villafuente ay balot ng karingalan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting rosas at ang mga mesa ay natatakpan ng mamahaling telang seda. Ang amoy ng masasarap na putahe ay humahalimuyak, ngunit para kay Trina, na nakatago sa silid ng mga katulong sa tulong ni Mang Segundo, ang bawat halimuyak ay tila amoy ng isang mabulok na sistema. Ma'am Trina, heto na po ang kailangan nyo. Bulong ni Mang Segundo habang iniabot ang isang uniforme ng waiter. Nakausap ko na si Emilio. Nakahanda na ang livestream link. Sa sandaling tumayo si Doña Remedios sa entablado, yan na ang hudyat natin. Salamat, Mang Segundo. Hinding-hindi ko malilimutan ang tulong nyo. Nagsimima ang party. Ang tunog ng mga violin ay bumabalot sa ballroom, kasabay ng tawanan ng mga elitistang panauhin. Nakita ni Trina mula sa malayo si Damian, nakasuot ng isang mamahaling tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng lungkot. Sa tabi nito ay si Carmela, nagniningning sa kanyang pulang gown. Tila ba wala itong ginawang masama kagabi? At naroon si Doña Remedios. Nakatayo sa gitna ng hall, itinataas ang kanyang baso ng champagne bilang simbolo ng kanyang ganap na kapangyarihan. Mga kaibigan, bago natin simulan ang formal na anunsyo para sa engagement ni Damian at Carmela, may isang mahalagang bagay muna akong kailangang linawin. Ang malakas na wika ni Doña Remedios sa mikropono. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa kanya. Ang pamilya Villafuente ay palaging nakatayo sa katotohanan at danggal. Ngunit minsan, ang dumi ay pumapasok sa ating tahanan nang hindi natin namamalayan. Ngayong gabi, opisyal kong itinitsuwalag si Trina mula sa aming pamilya dahil sa kanyang mga krimen at sa kanyang panloloko sa amin. Isang bulung-bulungan ang umalingaw sa paligid. Ang kahihiyan ni Trina ay muling naging sentro ng atensyon. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang matanda, ang malaking digital screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga larawan ni Damian at Carmela ay biglang nag-flicker. Isang static na tunog ang narinig, na tila isang nagagalit na hininga ng nakaraan. Sa gitna ng kalituhan, isang anino ang lumabas mula sa gilid ng kurtina. Isang waiter na dahan-dahang nagpanggal ng kanyang sombrero at apron, inilalantad ang isang babaeng nakasuot ng simpleng puting damit. Ang buhok ay nakatali ng maayos, at ang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ni Doña Remedios. Si Trina, hingal na hingal ang ballroom. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Humakbang si Trina patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Mama Remedios, tama kayo. Ang katotohanan ay hindi kailanman maaring itago sa dilim. At ngayong gabi, hayaan nating ang katotohanan ang magsalita para sa sarili nito. Ipinakita ni Trina ang maliit na locket sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang screen sa likod niya ay nagsimulang magpakita ng isang video. Hindi ito ang video ng kanyang pagluhod. Ito ay ang malinaw na kuha mula sa dashcam ng sasakyan ni Mang Berting noong gabing mamatay ang kanyang ama. Isang video na nagpapakita kay Inez at sa isang lalaking tauhan ni Doña Remedios na pilit na itinitulak ang isang nagpupumiglas na carding patungo sa umiikot na makina ng planta. Ang sigaw ng mga panauhin ay tila isang pagsabog. Namutla si Doña Remedios. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag at nabasag sa sahig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay ang huling tunog ng kanyang imperyo. Ipasara niyo ang screen na yan. Inspector, arestuhin niyo ang babaeng yan. She is trespassing and spreading lies. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang katotohanan ay hindi kailangan ng permit para lumabas, Mama Remedios. At ang bawat segundong lumilipas, libu-libong tao nang nakakakita sa tunay na kulay ng pamilyang ito. Hindi lang ang mga tao sa ballroom na ito ang saksi. Ang buong mundo ay nanonood na sa atin. Trina, itigil mo na ito. Nasasaktan mo na si Mama. Isipin mo ang dangal ng pamilya. Dangal, Damian?
Aling dangal ang tinutukoy mo? Ang dangal na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng tatay ko? Ang dangal na ninakaw niyo mula sa mga taong pinagkakatiwalaan kayo? Kung ang pananahimik mo ang tawag mo sa pagmamahal sa pamilya, kung gayon, wala kang pinagkaiba sa kanila. Ang mga sigaw ni Doña Remedios ay tila mga hiyaw ng isang sugatang hayop na pilit kumakawala sa bitag. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ni Trina, tila lalong humihigpit ang pagkakasakal ng katotohanan sa leeg ng matanda. Sa gitna ng ballroom, ang malaking screen ay patuloy na nagpapalabas ng mga imaheng hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Nakita ng lahat ang huling sandali ni Carding. Ang mukha ng matanda ay puno ng takot, ngunit meron itong isang uri ng katapangan, habang hawak ang mga dokumentong nagpapatunay ng korupsyon sa planta. At doon, sa mismong video, maririnig ang boses ni Inez. Malamig, walang pakiramdam, habang inuutusan ang mga tauhan na tapusin na ang problema. Isang malakas na ingay ng pagkamangha at pagkapuot ang nagmula sa mga bisita. Ang mga taong kanina lang ay nakikipag-toast kay Doña Remedios ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Tila ba ang matanda ay may nakakahawang sakit? Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na nakalusot sa loob ay tila mga kidlat na tumatama sa bawat sulok ng silid. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Mabilis na pinindot ni Trina ang kanyang cellphone at ang screen ay nagbago. Lumabas ang mga audit reports, ang tunay na mga numero na matagal nang itinago ni Doña Remedios. Ang Villafuente Group ay isang guhong gusali na tanging mga kasinungalingan lamang ang nagpapatayo. Ang pondo ng foundation, ang pera ng mga empleyado, lahat ay ginamit para bayaran ang mga personal na luho at utang sa sugal ng pamilya. At ikaw, Carmela, vika ni Trina, habang humaharap sa babaeng nakasuot ng pula. Ang pagbubuntis mo ay kasing peke ng bawat brilyante sa leeg mo. Heto ang mga resibo ng hormonal treatments na ginagamit mo para magmukhang buntis. At heto ang record mula sa klinik na nagpapatunay na hindi ka kailanman nagdalang tao. Ang mukha ni Carmela ay naging kasing puti ng papel. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi yon kilos ng isang ina, kundi kilos ng isang kriminal na nahuli sa akto. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitago ng kanyang mamahaling makeup. Sa isang iglap, tila nagkagulo ang lahat. Lumapit si Inez kay Doña Remedios. Sinusubukang kuhanin ang braso nito para tumakas. Ngunit itinulak siya ng matanda. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo hinayaang makuha ang locket, hindi tayo aabot sa ganito. Ang malakas na sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa dating tauhan. Ako? Kayo ang nag-utos sa akin. Kayo ang utak ng lahat ng ito. Hindi ako papayag na ako lang ang mabulok sa kulungan, ganti ni Inez. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Habang nag-aawayan dalawa, pumasok ang mga awtoridad sa ballroom. Ang tunog ng mga radya ng pulis at ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa sahig ay naging hudyat ng pagtatapos ng dula. Pinangunahan ni Emilio ang paglapit sa entablado. Doña Remedios Villafuente, Inez Sanchez, at Carmela Valderrama. Arestado kayo sa mga kasong murder, estafa, at falsification of public documents. May karapatan kayong manahimik dahil ang bawat salitang sasabihin nyo ay gagamitin laban sa inyo sa korte. Ang matatag na wika ni Emilio habang inilalabas ang mga posas. Nang maramdaman ni Doña Remedios ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso, tila nawala ang lahat ng kanyang lakas. Napaluhod siya sa gitna ng entablado, ang mismong lugar kung saan niya pinaplano ang kanyang tagumpay. Ang kanyang mamahaling tiara ay nahulog sa sahig, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Tumingin si Trina sa screen. Nakita niya ang huling frame ng video kung saan bahagyang nakangiti ang kanyang tatay Carding habang hawak ang isang maliit na bulaklak, ang parehong bulaklak na nakita ni Trina noong siya ay pinapaluhod sa harap ng simbahan. Salamat, Tay. Nakuha na natin ang hustisya
ang tahimik na bulong ni Trina sa kanyang isipan. Ang matinding bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tila unt-unting naglalaho, pinalitan ng isang malamig at payapang hangin. Lumapit si Damian kay Trina. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Trina, patawarin mo ako. Nayan ko lang naintindihan ang lahat. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Tumingin si Trina sa asawa. Nakita niya ang lalaking minahal niya, ngunit nakita rin niya ang mga taon ng pananahimik na naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Hindi siya sumagot ng may galit, ngunit wala rin itong bahid ng pagpapatawad. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil sa awa, Damian. Ibinibigay iyon kapag ang isang tao ay natuto ng tumayo sa sarili niyang mga paa para sa katotohanan. Sa ngayon, ang tanging mahalaga sa akin ay ang kalayaan namin ni Sofia. Wika ni Trina, ang kanyang tinig ay puno ng dignidad. Tinalikuran ni Trina ang ballroom. Ang kanyang puting damit ay tila isang liwanag na naglalakad palabas ng madilim na mansyon. Habang lumalakad siya sa mahabang pasilyo, narinig niya ang sigaw ni Doña Remedios mula sa malayo, isang desperadong hiyaw na unti-unting nilalamon ng ingay ng gabi. Nang makalabas siya sa gate, naroon si Mang Segundo at si Sofia. Mabilis na tumakbo ang bata at niyakap ang kanyang ina ng napakahigpit. "Mama, tapos na po ba ang dula?" tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kuryosidad. "Oo anak, tapos na ang dula. At mula ngayon, tayo na ang magsusulat ng sarili nating kwento," sagot ni Trina habang hinahaplos ang buhok ng anak. Lumingon si Trina sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga Villafuente. Ang mga ilaw niyon ay tila unti-unting namamatay. Alam ni Trina na marami pa siyang kailangang ayusin. Marami pang sugat na kailangang gamutin. Ngunit sa ilalim ng maliwanag na buwan, alam niyang ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay ay natapos na. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, isang huling anino ang humarang sa kanila. Isang abogado ng pamilya Villafuente, may hawak na isang itim na envelope. "Mrs. Villafuente, may isang huling habilin ng iyong ama na hindi mo pa nababasa. Isang dokumentong hindi nakuha ni Doña Remedios dahil nakapangalan ito sa tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng mansyong ito." Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ang laban para sa katarungan ay natapos na. Ngunit ang kwento ng kanyang tunay na pagkatao at ang kayamanan ng kanyang ama ay tila may isa pang kabanata na hindi niya inaasahan. Ang haplos ng hangin mula sa dagat ng Iloilo ay tila isang banayad na haplos ng isang ama sa kanyang anak. Malamig, payapa, at puno ng pag-aaruga. Nakatayo si Trina sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa pino at basang buhangin sa bawat paghampas ng maliit na alon. Ang kulay kahel na sikat ng araw ay unti-unti nang nagpapaalam sa abot tanaw. Nag-iiwan ng isang makulay na guhit sa langit na tila isang dambuhalang painting ng pag-asa. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Villafuente. Ang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Doña Remedios ay dahan-dahan nang nabaon sa limot ng publiko, pinalitan ng mga kwento ng tagumpay ng mga maliliit na taong tinutulungan ng Cardings Justice Center. Para kay Trina, ang katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga may sala, kundi ang kakayahang makahinga ng malalim ng walang takot na may sasakal sa iyong leeg. "Mama, look at my castle! It's bigger than the one in the city!" Napalingon si Trina kay Sofia. Ang bata ay masayang nagtatakbo sa buhanginan. Ang kanyang tawa ay mas malakas pa sa huni ng mga ibon sa paligid. Wala na sa leeg nito ang pilak na locket. Sa halip, ang suot niya ay isang simpleng kwintas na gawa sa mga kabibe na sila mismo ang namulot. Ang hiya na dating bumabalot sa kanilang pagkatao ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang uri ng danggal na hindi nabibili ng ginto. Lumapit si Damian mula sa likuran. May dalang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang balat ay mas sunog na ngayon sa araw, at ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na mula sa matapat na pagtatrabaho sa talyer. Ngunit ang kanyang mga mata
ang mga matang dati ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ay nagniningning na ngayon sa isang uri ng katapangan na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Inumin mo muna ito, Trina. Baka ma-dehydrate ka sa kakahintay sa paglubog ng araw. Ang malambing na wika ni Damian habang iniabot ang baso. Salamat, Damian. Akala ko ba ay abala ka sa pag-aayos ng makina ng bangka ni Mang Segundo? Natapos ko na kanina. Gusto ko sanang mapanood ang sunset kasama kayo. Alam mo, Trina, sa bawat pag-ikot ng tornilyo na ginagawa ko, naalala ko ang tatay mo. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit siya masaya sa kabila ng pagiging simple. Dahil ang bawat gabi niya ay payapa. Dahil wala siyang tinatagong bahid sa kanyang konsensya. Tumingin si Trina sa asawa. Hindi pa rin perpekto ang lahat. May mga gabi pa ring binabangungot siya ng alaala ng atik at may mga sandaling kumikirot pa rin ang puso niya sa tuwing naalala ang pagtataksil ni Inez. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi isang bigla ang pangyayari. Ito ay isang mahaba at dahan-dahang paglalakbay. Isang pagpili na hindi na lumingon sa dilim para lamang saktan ang sarili. Are you happy, Trina? Dito sa maliit nating bahay? Malayo sa mansyon? Tanong ni Damian, ang boses ay puno ng katapatan. Ang kaligayahan, Damian, ay hindi isang destinasyon na mararating mo kapag mayaman ka na. Ang kaligayahan ay ang presyong binabayaran mo para sa iyong kalayaan. At sa tingin ko, matapos ang lahat ng luhod at luha, sa wakas ay nabayaran na natin ang utang na iyon sa ating mga sarili. Dahan-dahang hinawakan ni Damian ang kamay ni Trina. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup. Isang simpleng pagdait ng balat na nagpaparamdam ng isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Hindi ito ang fairy tale na pag-ibig na nababasa sa mga libro. Ito ay isang pag-ibig na dumaan sa apoy, natunaw, at muling nabuo sa isang mas matibay na anyo. Sa di kalayuan, nakita nila ang pagdating ni Emilio at Mang Segundo. May dalang mga sariwang isda para sa kanilang hapunan. Ang maliit na komunidad na ito sa dalampasigan ay naging bagong pamilya ni Trina. Dito, ang bawat tao ay magkakakilala. Bawat isa ay may kwento ng paghihirap. Ngunit bawat isa ay may malasakit na hindi mapapantayan ng kahit anong yaman ng mga Villafuente. Habang ang araw ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng dagat, naiwan ang isang malamig at payapang gabi. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsimulang sumabay sa awit ng mga alon. Pumasok sila sa loob ng kanilang maliit na bahay na yari sa kawayan at nipa. Ang liwanag ng gasera sa loob ay sapat na para makita ang mga ngiti sa bawat isa. Bago matulog, muling kinuha ni Trina ang kanyang journal. Isinulat niya ang huling pangungusap para sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Ang katarungan ay ang paghahanap sa katotohanan. Ngunit ang paghilom ay ang pagtanggap na ang katotohanan ay sapat na para palayain ang iyong puso. Hindi na ako ang babaeng nakaluhod sa harap ng simbahan. Ako na ang babaeng nakatayo sa sarili niyang dalampasigan, naghihintay sa bawat bagong umagang darating. Hinalika ni Trina ang noo ng mahimbing na natutulog na si Sofia. Ang bata ay nakangiti sa kanyang panaginip. Marahil ay nananaginip ng mga kastilyong buhangin at mga guardian angel na hindi na kailangang magtago sa loob ng isang locket. Isinara ni Trina ang bintana. Hinahayaan ang bango ng dagat na manatili sa loob ng silid. Ang presyo ng kaligayahan ay mahal, ngunit para sa kanya, ang bawat sentimo ng sakit ay sulit para sa kapayapaang nararamdaman niya ngayon. Sa labas, ang dagat ay patuloy sa kanyang walang hanggang pag-awit. Isang paalala na ang buhay ay tulad ng agos. Minsan ay malupit, minsan ay mahinahon, ngunit palaging nagdadala sa atin sa kung saan tayo nararapat na mapadpad. Ang tunog ng dagat ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng kahapon, habang ang bawat yapak sa buhangin ay isang patunay na tayo ay malaya na mula sa mga anino ng nakaraan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa amin. Hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kwento ni Trina,
Hindi ko mapigil ang mapahinto at mapaluha nang dumating tayo sa bahaging pilit siyang pinaluhod sa mainit na semento sa harap ng simbahan habang pinapanood siya ng buong barangay. Ramdam ko ang hapdi, hindi lang sa kanyang mga tuhod, kundi sa kanyang dignidad na pilit, dinudurog ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay hangos sa mga totoong damdamin at karanasan ng maraming kababaihan na tahimik na lumalaban sa loob ng kani-kanilang mga mansyon o maliit na tahanan. Ito ay isang paalala na ang bawat patak ng luha ay may kapalit na lakas kung tayo ay matututong manindigan. Ang ating buhay ay tila yung maliit na locket na iniwan ng ama ni Trina. Maaring sa panlabas ay mukha lang itong isang simpleng palamuti, isang lumang bagay na madaling maliitin o itapon ng iba. Pero sa loob nito, doon nakatago ang ating tunay na halaga, ang katotohanan at ang katibayan na hindi tayo kailanman magagapi hanggat hawak natin ang ating sariling kwento. Huwag mong hayaang ang gintong tanikala ng utang na loob o ang panghuhusga ng iba ang maging bilangguan mo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Trina, magagawa niyo rin bang tanggapin muli si Damian sa inyong buhay? O sapat na ang malamang nagbago na siya mula sa malayo? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Habang nakikinig kayo sa aking tinig, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Gusto kong malaman kung anong bahagi ng kwento ang pinakamayantig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento at mag-iwan ng komento sa ibaba. Dahil dito sa ating tambayan, ang bawat boses ay pinapakinggan at ang bawat kwento ay pinapahalagahan. Nawa ibaunin ninyo ang kapayapaan sa inyong puso at ang katapangan na harapin ang bukas ng may ngiti. Hanggang sa muling pagkakataon ng ating pagkukwento at paghilom. Pamagat ng kwento. Ang presyo ng katahimikan. Ang pagbangon ni Trina. Liu A. Tất cả các nhân vật và tình huống trong truyện đều là hư cấu, được sáng tạo nhằm mục đích giải trí và truyền tải thông điệp tích cực. Bản quyền câu chuyện thuộc về kênh Puso Diaries.